Nakakagalit, nakakapangilabot. Talagang demonyo na ang mga nasa gobyerno. Ito ang iisang sentimiento ng taong bayan matapos lumabas sa media ang isang video na tiyak ikapanginginig ng laman ng bawat manonood matapos pigilan ng Philippine National Police Quezon City ang pag-alis sana ng ambulansya sakay ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte para dalhin sa St. Luke's Medical Center. Umani ng samut-sari reaksyon at halos pagmumurahin ng mga taong sibilyan ang mga pulis na pilit ginigipit ang opisina ni Vice President Sara Duterte, maging ang pagpunta na lang sa ospital ng isang kritikal na pasyente. Umani ng iba't ibang sentimiento sa taong bayan ang tagpong ito kung saan umabot na sa mahigit sa 3.7 million views in just 1 hour across social media platform dahil sa tila matinding komosyon na nangyari kasama ang Vice Presidente. Dahil dito, isang vlogger ang nag-send sa atin ng impormasyon at totoong nangyari dahil ito'y nasaksihan ng kanyang dalawang mata kung papaano ginigipit ng Quezon City Police ang lahat ng mga taong gusto lamang maihatid sa pagamutan si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na pilit ginigipit ng Kongreso. Ayon sa kanya naging full message, "Magandang umaga. Alam ko namang pinapanalangin natin ang Pilipinas pero manghihingi ako ng konting time sa inyo na pakisama sa prayer sina VP Sara at Attorney Zuleika Lopez. I cannot say every detail of the news pero ang summary ay muntik nang mamatay ang Chief of Staff ni VP dahil after ikulong ng Kongreso sa opisina nila si Attorney Lopez na sinamahan naman ni VP almost 24 hours, pinipilit nila itong ilipat sa Women's Correctional. Ang Women's Correctional ay kulungan ng mga taong convicted which is hindi naman ganon ang staff ni VP. What I'm trying to say is dahil sa komosyon at gulo, hinihinalang inatake sa puso si Attorney Lopez dahil ito ay nawalan ng malay. Pero ayaw papasukin ng House of Representatives ang ambulansya. 3 oras na tumagal, walang doktor na pinapasok at walang tumulong. Tanging si VP Sara lang ang kasama niya sa loob. May mga lalaki doon, ang staff ng HOR, pero wala silang ginawa kundi ang tumunganga at panoorin kung mawawalan ba ng buhay ang Chief of Staff ni VP Sara. Dahil sa pagkalampag ng tao, napilitan silang papasukin ang ambulansya at i-rescue si Attorney Lopez. Dahil sa pagkalampag ng tao, napilitang papasukin at i-rescue ng ambulansya si Attorney Lopez na sinamahan pa rin ni VP Sara. Hindi pa dyan natatapos ang panggugulo ng mga bangag na tao sa gobyerno. Una, dinala sa Veterans Hospital si Attorney Lopez sa kanyang PNP ambulance. Ngunit, kinakailangan daw itong ilipat sa St. Luke's dahil sa panggigipit ng pulis at iba pa. Pinipigilan nilang i-transfer si Attorney Lopez sa ambulansya ng ospital. Dahil pala ninakaw nila ang cellphone nito sa hindi malamang dahilan. 30 minutes after that, okay na, nai-transfer na sa ambulansya ng ospital si Attorney Lopez. Pero may isang pulis na sinubukang ipitin si VP Sara ng pinto ng ambulansya. Makikita sa video na i-upload online. 10 minutes after that, hinarang ng PNP ang van nila para hindi makaalis ang ambulansya. Hanggang sa huli, panggigipit pa rin ang ginagawa nila kay VP at Attorney Lopez na critical na ang lagay. Ang atin lang, bukod sa trabahong ibinigay sa atin ng Panginoon, first time kong manginig habang nagtatrabaho. Dahil siguro talaga sa sobra ng kademonyuhan ng mga nasa gobyerno. Salamat sa suporta sa trabaho, pero higit sa lahat, ipanalangin natin ang Pilipinas at ang mga taong nilalabanan ang kasamaan ng pamahalaan. Please, pakipanalangin sina VP Sara na hanggang ngayon ay wala pang tulog at si Attorney Lopez na nasa peligro ang buhay. Please pakisama sa panalangin dahil ang Diyos pa rin naman ang may kontrol ng lahat ng bagay. Unquote.
Panoorin ang buong detalyadong balita kung saan hindi na nakapagpigil ang Vice President na si Sara Duterte na kahit wala pang tulog, binungangaan ang mga pulis na sinubukang harangin ang ambulansyang sakay ang nasabing Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez na kritikal ang kalagayan. Isang pulis nahagip sa kamerang gusto pang ipitin si VP Sara ng pinto ng ambulansya. Panoorin ang full video. Lawful order. Lawful yan? Hindi. Lawful order. Tumabi ka na lang muna. Pag sinabi ka si Juan, tumabi ka muna kayo. Ano pumida? Oh, sino? Pumida, sir. Pabidam, putang ina mo. Pakisama po yung dalawang taga-Legislative Security Bureau. Sa LSP, yung sa HOA. Sumunod kayo. Kung sumunod kayo sa same flow, huwag po yung yan yung sinabi nung nanay ng pasyente. Okay? Let's begin. Pagkalamay ng pasyente, nung nanay na mag-decide kung paano mamatay ang anak niya. Putang ina, ang daming pulis. Putang ina, hindi to kriminal. Hoy, bakit yung blinak? Putang ina kayo! Alis! Putang ina! Ay, grabe naman. Grabe naman yung hindi pa nga naayos yung tao, kino-close na ninyo. Grabe. Naka-live kayo. Putang ina nyo. Yan na. Hindi. Kanina, nagihan kayo sa same flow. Dinala niyo dito. Ibang driver po yun. Naku, sir. Ibang driver po yun. What you did? Ano to, naglalaro kayo? Si attorney. Attorney. Sorry. Gusto niyo po sumama kayo. Sumama po kayo. May representation kayo. Doon kayo sa senior sa ambulansya. Hindi convict yan. Hindi suspect yan. Kasi sir, Hindi lang yan ng consent. sir, nung nanggaling kami ng batasan, sinabi ko seniors kami pupunta. Dito niyo kami sa veterans. So what is that? She said you will bring her to St. Luke's. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? So sir, kung gusto niyo po, Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama. Sir, kung gusto niyo po, yan. Lakas sa mga polis to. Mga police, doon sa ambulansya yung kasi po yun po yung Baho na kayo sa inyo eh. Protect the people. alam ba yung humanitarian reason, sir? Alam namin. Order lang eh, trabaho lang eh sa inyo. Sir, hindi ito bargain. Buhay yan. Ilabas niyo yung... Sir, tingnan mo. Opo, ma'am, opo. Kasi ito, doktor na nagsasabi sa'yo, doktor, sir. Kasalanan nila. Attorney. Hindi mo hawakan.
Relax lang, attorney. Sa sala. Kami na lang susubot sa akin pa. Hindi po yung nakatira. emergency. Sige po. Doktora pa susunod dito. Si Police. Tumabi ka na dyan, sir. Tumabi na. Doktora pa susunod. Oo nga, si Police ang kailangan. Buhay po pinag-uusapan dito. Kayong sumunod sa utos na mali sa inyo. Ambulansa niyo kami. Ambulans niyo. Yung kanyang ano. Ako na. Kami na nagsusubot. Oo, nilipat tayo ng Africa. Nilipat tayo. Nilipat tayo. Isa na relax. Kami na lang. Sir, hindi naman ito pupunta ko sa mga tao. Hindi ko ba makatakbo? Hindi ko makatakbo. Sir, tabi na dyan, sir. Tabi na sa akin. Ano ba kayo? Lawful order. Lawful yan? Hindi. Lawful order. Tama na, sir. Tumabi ka na lang muna. Kasi nabi ka si Juan. Tumabi na muna kayo. Wala pumila. Sino? Pumila, sir. Pabidam, putang ina mo. Huwag niyo sasakayin yan, ha? Okay, pero wala. Kapan ito, walang wanto, ha? Si Doc ba nakaano na? Tumulong na lang kayo kung ano. Punta kayo, SP. Diretsuhan. Pakisama po yung dalawang taga-Legislative Security Bureau. Sa LSP, yung sa HOA. Sumunod kayo. Huwag sumunod kayo sa same group. Huwag po yung dahil yung sinabi nung nanay ng pasyente. Okay? Let's not kid. Pagkalamay yung pasyente, yung nanay na mag-decide kung paano mamatay ang anak niya. Okay? Okay, sumunod ka. Anak ka sa sakreto. Laban BP. Putang ina, ang daming pulis. Putang ina, hindi to kriminal. Hoy, bakit yung blinak? Putang ina kayo! Alis! Putang ina! Paano aalis? Paano makakalabas ito kung binablock ninyo? Puta! They blocked the road, guys. Para hindi makalabas si na VP. Putang ina. Hoy, alis ka! Puta. Quezon City Police District Health Service. Ito yon, number 63. Putang ina! Labas! Putang ina! Live to! Buhay! Putang ina kayo! Buhay ang
Putang ina! Pila, police! Putang ina! Ito na po sila VP guys. Yun, successful. Pero tingnan nyo itong mga pulis. Tingnan nyo yung mga pulis. Ayan ang forces na sumunod sa kanya. Killer Ito yung... Putang, look at them guys. Hindi naman killer guys. Hindi naman murderer si Attorney Lopez. Putang ina! Putang ina! Yawa! Tapos si Castro free siya dyan sa HOR. Convicted criminal yon. Putang ina! Putang ina kayo. Joy, mag-ingat ka ha.